Hi everyone! So ako ay si Ken Carl C. Dominicino, first year student sa Caraga State of University, Cabadbaran City. So ako ay kay 19 years old, IT student ko. So ubanay ko karon sa pag-explain sa ako ang topics regarding sa among programming, which is ang looping statements sa for loops. So ali ato nang sugdan. So statements for loops. So understanding the power of for loops in programming. So introduction to looping statements. So a loop is a fundamental programming structure that repeats a block of code multiple times based on the conditions. So mao to no. So ang loop is usa ka hinungdanon nga istruktura sa programming nga magpadagan balik-balik usa ka code block based sa condition nga gihatag. So ang mga loop is magamit sa sitwasyon diin sa usa ka task ug kinahanglan buhaton sa kadaghang mga higayon hangtod sa kondisyon nga matumad. So unsa day ang for loop? So what is for loop? So a for loop is used when you know in advance how many times you want to execute a statement or block of statements. So kini pa ang loop is ginagamit kung kabalot ta daan kung pila ta kahigayon nga buhaton ang usa ka pahayag o usa ka block sa mga pahayag. Mahimo na to kini nga gamiton sa mga task nga naay klaro nga limitasyon sama sa pag iterar or sa ka lista o array. So mao to no. So diri ta sunod sa for loop syntax. So the general syntax for a loop is kuan kanang mura siya kanang code nga ma-execute siya. So basically ang syntax no kay usa siya ka loop mao ang for initialization or condition or update. So kani siya nga code is mao ni siya execute. So basically no, ang initialization is mao niyang pagsit sa initial value sa counter o ang condition nga mao ang condition. So unsaon di pagana sa ano? So guys, unsaon di pagana sa loop work no? So wala no kay so initialize the loop variable, check the condition, execute the code block and update the loop variable and repeat until the condition is false. So dito no. So set up na to una ang loop variable. So kani example is integer is I is equals to 0. So matud pa nato no ang I is equivalent to 0, which is ang integer is number. So i-check ang condition example. So I is less than 10. So di mo na to ang I. So wala may example nga I mean sakto siya. So 0 is equals to I less than 10, tama man siya. So kaya tulo is execute na to ang code block. So magsugod ang code block na naa sa sulod sa loop and then i-update ang loop ka variable. Example ani is tong I tong duha ka plus nga magtapad. So magpadayon hantod nga ang condition mahimong false. So for loop example in C++. So for integer I is equals to 0. So I is less than 5, tama. So I dito. So gamit ito count. So kay dili kay masama balik-balik sa scene. So ano siya no, and then so ang loop is magsugod sa I is equals to 0 no. So magpadayon siya hangtod sa I is equals to 4. And then sa loop is magprint siya og value ni integer 0, 1, 2, 3, 4. So dirita for loop example sa Java no. So for integer I is equal to 0, I is less than 5. So mato siya then I++. So system.out.print inline integer then mag-end din dra. So pareho sa C++, ang for loop is magsugod na siya sa I is equal to 0. So hangtod sa I is equal to 4 ug magprint sa kada value na integer. Kuha ba? So for loop example in Python, so for I integer range is 5 and then print integer which is I. So excuse me. So sa Python ang range is 5 and maghatag og mga numero gikan sa 0 paingon sa 4 kay 5 naman siya tama. So mura siya sa binary. So ug i-print kini gamit ang print function. So okay, dirita sa nested for loop. So a nested for loop is when one for loop is placed inside another. So it's useful for iterating over multidimensional arrays. So ang nested for loop kay usa ka loop nga naa sa sulod sa laing loop or laing for loop o gamiton kini sa mga kaso nga kinahanglan nato i-traverse or
ang mga multidimensional data sama sa matrices or grids. And then, so for loop with break statements, so the break statement is used to exit a loop prematurely. So matuno ang break no is mo siya ang pahayag nga gigamit aron mohunong sa loop, and then bisan wala pa nahuman ang kondisyon, mahimo kini magamit kung makaabot na ang usa ka specific condition nga kinahanglan mahunong o muhunong rather ang loop. And then direta sa for loop with continuous statement. So the continuous statement skips the current iteration and moves to the next iteration for the loop. So kini no magpadayon ang pahayag nga mag-skip sa kasamtang ng iterasyon o magpadayon sa sunod nga iterasyon sa loop. So kini magamit kung gusto nimo i-omit ang usa ka iteration based sa usa ka condition. So dito sa sunod na to is for loop with arrays. So mostly for loops siya pero mga contents and then siya definitions, no. So for loops kini siya halos tanan. So for loops with arrays, so for loops are commonly used to iterate through arrays, no. So kasagaran ang for loop is gigamit aron mag-iterate sa mga array, and ang array kay usa ka collection sa mga values, ug ang for loop is magtabang sa pag-access sa matag values sa array. So sunod na to nga for loop is with strings na ta. So you can use a for loop to iterate through the characteristics in a string. So mahimo ni magamiton ang for loop aron i-traverse or ang mga character sa usa ka string. So sa laing word pa no, ang string is mao ni siya ang usa ka series sa mga letra o karakter nga gigamit sa paghimo sa mga mensahe. Sis kitong may method. Okay. So common mistake sa mga loops no kasagaran ng sayo panino kay is kanang makalimot ta og update sa loop variable nato. Sa atong infinite loop nato nga incorrect na to atong condition nato nga dili magunong tungod sa sayo condition, and then kasagaran dagantay malintang bitaw sa mga variables ana. Ug dirita sa for loop with two variables, so you can use two variables in a for loop often used for 2D arrays. So pwede nimo gamiton ang duha ka variable sa for loop. Kasagaran kini gigamit sa mga 2D arrays, matrices, and aron ma-access ang tanan nga mga element. And then sa atong sunod na, so sa efficiency ta nga for loop. So for loop are generally efficient for iterating over known data structures like array and list. So ang mga for loop kasagarang epektibo sa pag-iterate sa mga datos nga mga na-define na daan sama sa mga array ug listahan. So ang for loop kay epektibo din na siya kanang sa mga datos kanang mag-define ta sa mga array ug listahan, and then kanang saan nato gamiton ang for loop. So ato ning ginagamit ang for loop kung kabaluta sa isip o sa ihap sa mga iteration, o kung ang ihap sa loops or mahimong matino sa sayo pa lang. So dapat ni kini advantage sa mga loops. So ang loops tuod kay naa siya simple syntax, efficient iterating over fixed size data, or sa Bisaya pa epektibo sa pag-iterate sa fixed size nga datos, ug sa dali ni siya ma-subtan ug ma-implement or ma-implementahon na to. So atong real life experience. So a real life experience of for loop could be iterating through a list of student grades and calculating the average. So ang tinuod nga pananglitan sa for loop mao ang iterate sa lista sa mga grado sa estudyante ug pagkakalkula sa or calculate rather sa average grade sa tanan. Aduna pa ko'y tulo nga madugang sa ato ang topic karong gabi na or adlaw. So na siya kung atong ilaban ang for loop ug ang while loop no. So ang for loop is mas angay siya gamiton kung kabalutadaan kung pila ka beses na to buhaton ng loop. So pananglitan gusto nimo mo loop kana pulo base apan ang while loop kay mas gigamit kung dili ta sigurado sa ihap sa iteration ug magdepende sa input sa user o resulta sa logic nga magdagan sa runtime. So kini kasagaran gigamit kung magulat ta og kondisyon nga mahitabo. So ato po ni siyang ma-enhance sa for loop sa matagusa. So listen ako. So the enhanced for loop or for each loop is used to simplify looping through elements in arrays or collection, no? Kung ni sa Bisaya pataas-taas ni. So ang enhanced for loop is nailan sab nga for each sa matagusa.
usa ka masayon nga paagi sa pag-iterar sa mga elemento sa array o koleksyon sa lugar na paggamit sa index. Direkta nimo makuha ang element matag iteration pananglitan sa Java. So no, kini mas masapsay tunawon og mas minus og error og kumpara sa regular nga mga loop, no, which is ang for string name atong kalimot ko terms sa duha ka tuldok semicolon to isa, then names, and then system dot out and print line, and then name. So mo na siya ang dali no ya, and then close din na to ang curly bracket, no, mo ni siya ang hapsay og mas og error kumpara sa regular nga for loop, no. And then ang atong final recap, no, bahin sa ato ang topic karon sa for loop, no, sa ato ang looping statements is ang for loop is isa ka lig-on nga kapuslanong himan o sa programming tungod kay klaro ang structure na ini, dali ra sabton nga gamiton kung kabaluta sa target nga irritation. So apan kinahanglan nga magbantay ta kanunay sa pag-set sa condition o sa pag-update sa loop variable. So ang sayop nga kondisyong mahimong hinungdan sa infinite loop o incorrect outputs is to make sure nga the code is clear and then sakto or correct ang atong logic per loop. Daghang salamat. Bye bye.